Ako po, alam na alam ko, kasi kumpare kong buo si Martin, kumpare kong buo si Saldico. Alam ko silang dalawa. Hindi pwede i-deny ni Martin na wala siyang kinalaman kay Saldico. Itong 2 bilyar, napaka-traitor nito. This is the time now that we will legally ask every citizen na magkaisa po tayo. I-denounce natin itong kabulastugan ng lahat na nangyayari sa ating bansa. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Magandang umaga po sa kanilang lahat, sa ating lahat. I am Attorney Israelito Bogatorion. Isa po ako sa Legal Counsel ng PDP Laban. Nandito po ako ngayon para makiisa sa ating mga kasama dito sa PDP Laban at mga iba't-ibang mga national government organizations, no, na hindi na po nasisiyahan sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasama ko po ang presidente po, yung organizer ng iCare dito, si Engineer Henry Sabate, no? Kasama ko rin, nandito rin para siya makiisa para sa ating bayan. Maraming salamat. Ako po ay nakikisa sa grupo ng PDP. Ako po ang founding chairman ng iCare. Handa pong sumuporta sa mga sakuna na nangyayari sa atin. At ako po ay handang-handang tumupad sa tungkulin ng aming organizations para po sa PDP. Maraming salamat. At magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay nainyayahan ni aking kaibigan, partner ko doon sa pag-impeach kay Andres Bautista at kapartner ko rin sa pagsampa ng ethics case against Hontiveros. Ito lang po ang masasabi ko ngayon. Kami po ay hindi bago itong panawagan na ito. Yung grupo ko po, yung Marcos Alisjan Movement, at saka yung Inday Cares na pinamunahan ni Karen Poblete at yung mga kasama. At mga iba-iba pang grupo. In fact, ito, living witness namin, pinuntahan namin yung KOJC, ito si Bobit, tinamahan kami, nag-rally kami sa Davao. At kami po nag-umpisa nung maisog pero hinayjack lamang ng ilang tao. Nawala na tuloy ang liderato ni Presidente Duterte. Mga kababayan, ako po, alam na alam ko, kasi kumpare kong buo si Martin, kumpare kong buo si Saldico. Alam ko silang dalawa. Hindi pwede i-deny ni Martin na wala siyang kinalaman kay Saldico. Hindi ko lang sasabihin ngayon at a proper forum, sasabihin ko lahat ang naririnig ko sa mga usapan nila. I'm a personal witness na hindi pwedeng i-deny ni Martin na si Saldico tao-tao lamang niya. Walang gagawin si Saldico kung walang pahintulot kay Martin Romualdez. And I will say that with evidence in due time. Mayroon po akong mga nilapit na mga congressmen na humingi at sasabihin ko po yon later on. So, yun lang po. Pero nasaktan po ang damdamin ko nung nangyari sa Senado. Kasi may mga traidor. Itong 2 bilyar, napaka-traidor nito. Alam mo, malaking tiwala ko dyan kay Manny Villar at kay Cynthia Villar. Noong una pa lamang, mga kababayan, noong 1998, nung tumakbo si Villar, walang-wala yan. Bankrupt na yung kumpanya niya. Pero tinulungan namin maging speaker, nagbigay siya ng 100 million kay ERAP as contribution. Dapat si Bibit Duabit ang maging chairman ng Committee on Appropriation.
Pero, hindi. Si Bibit Babit sana ang gustong ni Erap na speaker dahil magkaibigan sila. Pero nakapag-contribute si Villar at doon nabuhayan ang kanyang negosyo. Pero dito, tinulungan ito si Camille Villar ni Sara Duterte. Pero ano ang kapalit? Dahil sa kanilang kabulastugan, ang kanilang mga negosyo, yung price, ano ba yan? Yung water, yung inimbestiga sila ngayon ng SEC at ang stock exchange. Kaya bumigay, iniwanan ang grupo ng unity nila doon sa Senate, pinangunuhan ni Senate President Escudero at tinanggal si Marcoleta. At ang ilalagay daw, yung pinapatanggal namin dahil sa kabulastugan, pag mamimili umano ng mga testigo para patistify sa mga hearings, yung si Hontivirus. So kung hindi man yan, kung si Ping Lacson, wala tayong problema. Pero kung ibang klaseng tao ang ilalagay dyan, walang kredibilidad, lalong mababaon ang ating bansa. Mga kaibigan, ito lang masasabi ko. Sila lahat ay nagsasabi na si Marcos ang may pausimuno nitong pag-discover nitong flood control mess, flood control corruption. Mga kababayan, huwag po tayong maniwala. Si Marcos ang mastermind sa lahat, mga kababayan. Since 2023, kung hindi siya bobo at hindi siya stupido, paano nakalusot yung flood control projects, flood control funds in 2023? Sinasabi na ni Tiangco, 2.5 billion lamang or ilan lang ang bilyon. Pero umakyat. Hindi ba napapansin ni Marcos yan, pare? 2024, pinalusot na naman niya. Tapos bigla siyang nagsasabi sa publiko, 5,500 flood control projects, palakpakan lahat. Tapos after 1 week, ang Diyos pinakita sa kanya, Marcos, nagsinungaling ka, walang flood control projects. So, he signed all these General Appropriations Act knowing that there were billions appropriated in funds. And yet, pinalusot niya. In 2025, ni-raise na yung mga blanco doon sa BICAM. And yet, pinirmahan pa rin niya. So, may pera kaya na malustay? Kung hindi, sa kabubuhan ni Marcos, napirmahan niya yung General Appropriations Act. Ito pa lang ang sasabihin ko ngayon, but marami pa. Kaya nga po, nananawagan kami. Hindi lang ito ang rally na sinasalihan na namin. This is the time now that we will legally ask every citizen na magkaisa po tayo. I-denounce natin itong kabulastugan ng lahat na nangyayari sa ating bansa. Ayan, pumunta na naman sa Cambodia. Anong gagawin niya doon? Magliliwaliw lang. Mamumuno daw siya sa grupo ng ASEAN. Ano naman kakayahan niya? Sabi ni Inday Sara, 10 a.m. pa lang, umiinom na ng whiskey. Ano naman ipaglalaki natin sa isang presidente na ganyan? So yun po, mga kababayan, magkaisa po tayo lahat at atin ipakita sa buong bansa na tayo ay hindi na pwede na unahan na tayo po ng Indonesia. Yun lang po ang masasabi po ngayon, ngayong umaga. Thank you, thank you. Okay, good morning everybody again. I'm Rod Cornejo, moderator, appointed by Dr. Pasio. You know, after this, sabihin ko lang malakas ka sa akin. I'm supposed to have breakfast with my wife this morning. Today is my birthday. I turned 75 today. 75. Thank you. Anyway, ganito. It's 10:45 and I want to end this by 12 o'clock. So let's say our piece, get to the point. KISS, keep it short and sweet. Okay, first of all, Ferdy, yung advisory, you mentioned People's Congress. Okay, People's Congress. Okay, ang question ganito alam natin yung problema and we know the culprits.
The question is, what do we do next? Okay, so may I start?